Hi guys, ako na po ni. So today is June 18, 2025 at meron po tayong mainit-init na balita galing sa ating MWO Dubai. So ito po ay about sa ating panibagong DMW portal to facilitate the OEC issuance. Kung maalala nyo po, nag-post po tayo the other day ng anunsyo po galing sa kanila na magkakaroon na nga ng online contract verification system. So part po ng mga upgrades na yan ay ang pagkakaroon ng panibagong DMW portal. Kung inyo pong matatandaan, meron po tayong mga existing na tinatawag na POPSBAM account. So para pong itong katulad din po neto, no? So ito po ay parang upgrade po lamang, no? Para mas mabilis na po siguro ang pag-i-issue sa atin ng mga OEC. So ito nga pong advisory number 14 series of 2025, the registration on the DMW portal to facilitate the OEC issuance, no? OEC or OFWs in Dubai and Northern Emirates are advised to register on the DMW e-registration portal. That's portal.tmw.gov.ph. Ipapakita ko po sa inyo mamaya ang ating homepage para po ma-idea kayo anong hitsura niya, no? At sinasabi po nga dito, ina-advise po tayo mag-register sa panibagong portal na ito even before po tayo makapag-verify ng ating mga kontrata. This step is essential to facilitate the issuance of your OEC after contract verification, whether the verification is done on-site manually at MWO Dubai or through online processing. For assistance with the registration process, please refer to the attached account creation and account recovery guides with the step-by-step instructions. Wala po akong nakitang attachments or any attached to this advisory from the Facebook page at sa kanilang website, no? If meron man po, I will let everybody knows. And of course, dapat mag-publish din po talaga sila ng step-by-step tutorial or instruction about how to register on this new e-registration portal. Napakahalagang reminders, ito po ang pinaka-highlight sa lahat. Workers who already have an active e-registration account from onlineservices.dmw.gov.ph. Ito po ay ang ating mga existing POPSBAM account are advised not to create a new account as they may simply log on to the DMW portal using their existing credentials. Again, I would like to highlight that dahil ito po at ang pinakamahalaga, no, na reminder dito sa advisory na ito. So tayo po ay meron po tayong mga tinatawag na POPSBAM account, yung ating mga POEA online services online account, okay? So kung kayo ay meron na pong mga existing account na doon, ang ating po mga login credentials ay gagamitin na po natin sa itong panibagong portal na ito. So itatry ko po yan bukas and I will let everybody know kung gagana po ba siya, no? So tingnan po natin kung gagana nga ba ang ating mga login details dito sa panibagong portal. Pangalawa, creation of multiple accounts is not allowed and may result in issues with the OEC processing. Tatlo, even if the contract has not yet been verified, OFWs are encouraged to register on the portal so that their accounts are ready for OEC issuance once the documents are verified and you will have your registration number. Early registration helps ensure a smoother and faster OEC issuance process. Sana nga po, no, ito ay maging daan para ang ating OEC issuance ay maging smooth and mas mabilis na lamang po. This advisory po ay available sa ating mga Facebook page ng ating MWO Dubai at official website. So you can check them out and you can just save this memo para po sa inyong reference. Now, what are my thoughts about this new advisory? Unang-una po, I was expecting na magkakaroon po sila muna ng advisory about how to do contract verification doon sa online contract verification system na kanila pong sinabi the other day. Siguro po, they are still ongoing pa po ang pagpoproseso ng ating online contract verification system kasi yun po ang pinakaabangan ko para po magkaroon na po tayo ng idea kung paano nga ba magpapaverify ng kontrata. Let's be reminded na 2 weeks na po walang online submission form kasi nawala na po ang online submission system. So marami na pong napepending ng mga OFWs na nag-aabang kung paano nga ba po magpa-verify. So I was really hoping na magkakaroon ng advisory about it. So ito yung lumabas, yung about sa ating new DMW portal for the OEC issuance. Pangalawa, I'm sure maraming mga kababayan ang magrereklamo about panibagong portal na naman, panibagong e-registration system na naman. Kanina nga may nag-message pa sa akin paano nga ba mag-fill out ng kanyang POPSBAM account.
no, not knowing na magkakaroon pala ng advisory for the new DMW portal. So I'm sure may iba dyan hindi pa nga alam kung paano mag-fill out ng kanilang mga PopsBank account, hindi pa naiintindihan, maraming confusion, no? So I hope makalabas ng step-by-step guide ang ating MWO for the registration process sa panibagong portal na ito. And pangatlo I was really hoping na may specific detailed pa na proseso doon sa ating advisory kung paano naman po ang OEC issuance ng ating mga nag-change employer or mga new employment, new OFWs, or may mga relevant changes sa kanilang mga kontrata. So I think they will gonna issue another advisory about the step-by-step naman kung paano gawin yun, no? Depende kung ikaw ay OEC exempted or panibagong OEC. So I think let's wait for that, or yun lamang po ang napansin ko, no, sa advisory. Wala pong naka-specific detalye pa kung paano nga ba ang pag-i-issue ng OECs for the new OEC, no? Kasi I'm sure kung ang ating PopsBank account ay pareha lamang nito sa bagong DMW portal, makakapag-issue po ito ng OEC for the OEC exempted lamang. So ito guys, yung hitsura ng ating existing PopsBank account. Dito po tayo nagla-login, no, para sa ating portal for our information, no. Dito din po tayo kumukuha ng ating mga OEC kapag po tayo ay OEC exempted, para po may idea kayo kung ano nga ba ang PopsBank account. At ito naman po ang hitsura ng homepage ng ating panibagong DMW portal. Ito po yung link kapag isi-search nyo po yan sa inyong mga internet browser. Ito po yung dmw.gov, no, na e-registration portal na nakasaad sa ating advisory na ating binasa kanina. So yun lamang po mga kabayan, so yun lamang po muna ang ating balita ngayon. So if ever meron pong mga karagdagang advisory na ipapalabas ang ating MWO Dubai, pwede po kayong mag-abang sa kanilang mga official Facebook page at official website, at pwede din po akong i-follow dito sa aking account. Nag-update po ako dito kung meron po tayo mga panibagong impormasyon about contract verification, about OEC, and other travel requirements para po sa ating mga OFWs. So yun lamang po. Hope this video helps. God bless everybody.